Umuwi kami dito sa kabilang bahay kasi susubukan lang namin ni repair yung aming cabinet na nasasayang lang dahil sa unos. Matagal na rin walang tao dito sa aming kwarto kaya ganito na rin ang kaiitsurahan kaya lagi siyang mukhang malungkot. Kaya naman binuksan ko muna yung bintana para pansamantalang umaliwalas naman. At ayan na nga si D, nagtatanggal na siya ng ibang mga gamit niyang importante dyan sa aming cabinet. Ako naman ay itinayo ko muna itong mga banig na gamit dito ni Mama sa aming papag para dito ko ilagay yung mga gamit na tatanggalin ko sa aming cabinet. At inumpisahan ko na yung pagtatanggal ng mga damit dito. Meron ditong karamihan ay mga tuwalya. Marami na rin kami mga gamit dito ang natanggal na ipamigay ko na nga yung iba yung halos mga damit kong sangkaterba dati. Napakinabangan na ng mga pamangkin ko. At ito nakita ko ngayong kauna-unahang tripod ko dati. Grabe, na-miss ko siya bigla. Ito mga kagala yung kauna-unahang kong tripod na kasama ko sa aking paggagala noon pa. Okay pa naman siya kaya nga lang may mga ilang natanggal na sa kanya. At ipinagpatuloy ko na ulit ang pagtatanggal ng aming mga damit. Maigi na nga lang at hindi na siya ganong karamihan. Sayang talaga itong mga kagalang cabinet namin kaya nga lang wala kaming choice kundi baklasin at subukang isave kung ano ang pwede pa naming makuha ni Di na mga matitigas pa. Kaya naman sinaid ko na rin talaga yung mga gamit dito. Ito nga namimiss ko yung mga dati kong mga damit na nakikita ko pa rin ngayon. Tapos meron pa ako dito mga libro, yung mga panong high school pa ako, yung No Limit Tanghiri at El Stress mo. Ayan, sino mga nakaka-relate dyan. Tabi-tabi ko lang talaga dito yan mga kagala at okay na okay pa naman siya hanggang ngayon. Minsan ipinapahiram ko pa yun sa mga pamangkin ko dati. At nandito rin yung mga ilang piling tape na mga paborito ni Din na kanya mga CD. At habang nga ako ay nagkakalkal, ako na may napangiti na makita ko rin itong damit na ito na aking sinuot sa pagsuswimming namin sa 100 Islands, Pangasinan. Ang dami naming memories doon na magaganda. Ganun na rin itong ternuhang boardwalk na ito na kay Ate Rose pagaling. Nasuot-suot ko din sa Mount Samat, Bataan nung pumunta din kami ni Di at kasama sila Ate Rose. Hay, nakakatuwang isipin yung mga gamit mo noon talaga at kung saan-saan mo nagamit. At itong blazer na Zara na bigay ng aking kapatid. At marami pa rin ako mga nagkakailang short dito na kapag kasya na ikinukuha ko ulit kasi namimiss kong gamitin. At ito nga habang ako ay nag-aayos talaga naman nagpapapansin ang bebe ko sa akin. Talagang gusto lagi siyang nilalablab at niyayakap-yakap talaga at kinikis-kis. Kaya naman sabi niya gusto daw niyang tumulong kakoy wala naman siyang may itulong. Maya-maya pa inahalwat ko itong angel na pakpak. Yung ginamit dati noon ni Kim nung sumali siya dito ng Angel nung mahal na araw. Nung nakaraang taon pa, hindi ko lang matandaan kung ilang taon dun si Kim. Parang 7 yata, 8, 9, parang ganun. Ngayon 19 years old na si Kim. Pinasubukan ko nga kay Bibi at tuwan-tuwa naman siya. Naku po, tinatanong ko nga siya kung gusto niya sumali mag-angel. Sabi niya gusto daw niya. Aywan nga lang kung magkatotoong maibigan niya kasi sabi ko sa kanya baka naman siya itakot sa mataas. Hindi daw at gusto daw niyang sumuot noon. At least na-experience naman niya ngayon nang ipinasukat ko sa kanya. Tuwan-tuwa naman siya at talagang gustong gusto daw niya. Kaya naman natutuwa akong pagmasdan siya nung ipinasuot ko yan sa kanya at halos ayaw na niyang tanggalin. At bago pa nga siya tuluyang malibang ay tinanggal ko na rin at sabi ko sa kanya, re-reserve ko na lang yun kapag siya ay handa ng mag-angel-angel. Kaya ipinagpatuloy ko na rin yung aking ginagawa. Tinanggal ko na rin itong drawer dito sa baba para naman maayos na mabuti ni D. At ayan nga, sinisipat-sipat ni D kung paano tatanggalin yung mga dapat tanggalin dito sa cabinet. At napakasipag naman talaga ng bulilit kong kasama at talaga may pagwawalis pa. Si Din naman ay inumpisahan na niyang tanggalin ng screw itong mga pinto ng cabinet. Ganun lang naman pala siya medyo madali pero yung posisyon niya ay naghihirap na. Kaya tawa ako ng tawa sa kanya. At ito na nga sa kabila ay sinisipat-sipat na rin niya. Nauna niya muna itong tanggalin kasi sabi niya mas madali daw. Kaya nauna na niyang tanggalin yung isang pinto. 2 pinto mga kagala yung tatanggalin namin. Kasi sabi ni D, yung baba naman hindi na kailangan tanggalin dahil matigas-tigas pa. Kumbaga i-repair na lang itong likod. Kasi talaga namang itong likod ay manipis lang pala yung nailagay ditong dingding. Hindi pala siya solid na matigas. Kasi mga kagala, nung mga panahon kasing ipinapagawa ko itong bahay at itong cabinet, hindi ko talaga ito nakakita kaya hindi ako nakapag-suggest ng mga pampatibay kasi padala lang ako nung padala ng pera kay mama. At ayun nga talaga sobrang dami niya ng unos. At ito na nga mga kagala yung lahat-lahat na natanggal ko sa aming cabinet. Dito ko na lang siya muna ilalagay sa aming papag. At ito na naman tayo, mananariwan na naman tayo ng ating mga namis na gamit. Ito yung aking paboritong GoPro din na ginagamit ng mga kagala. Tapos meron din ako ditong DJI Osmo Mobile 3. Ginagamit dati namin ito ni Di kapag gumagawa kami ng mga cinematic na mga video. Kaya lang ngayon hindi na namin napagtutuunan ng pansin. Lumilipas din naman ang pagkagusto. Minsan kasi naiiba na rin yung mga gusto namin bukod sa nagiging busy na kami sa araw-araw. Kaya nakatabi na lang siya dito pero okay na okay pa yun mga kagala.
Tapos ito, meron din ako ditong camera noon, yung mga nauuso pa nung Kodak. Ganyan ako kahilig nun sa camera mga kagala. As sa pag-iipon ng mga souvenir, kung ano ang mga nauuso nun, binibili ko rin. Noong mga panahong talaga ako may work pa at mahilig talaga ako sa ganyan, mahilig ako bumili ng kung ano-ano. Itong Digicam na to ay okay pa rin yan mga kagala. Tapos ayan, may mga cellphone ako dyan na mga kung ano-ano. Basta yung mga usong-uso noon talaga nakikipagsabayan din ako kasi natutuwa talaga akong bumili. Noong mga panahon na yun, syempre luwag ka pa sa pera at lagi ka may trabaho kaya mahilig din akong bumili ng kung ano-ano noon. Kaya kahit paano naman ngayon ay na-enjoy ko na medyo nag-iiba na rin yung mga gusto ko. Hindi na ako ganun nakikipagsabayan kasi iba na yung priority namin ni Di. Pero at least naranasan natin yan. Tapos ito, meron pa ako dito yan, mga puro extra yung mga battery na mga GoPro, mga accessories, mga charger at kung ano-ano pa. Itinatabi ko lang talaga yung mga kagala kasi kapag namimiss ko pa ulit-ulit ko lang silang tinitingnan. Tapos iyan, marami ako ditong memory card, talaga marami ako dyan mga nakasave na mga video at pictures. Ngayon nga lang, mas napapadali ako kapag gusto kong manood kasi nauso na yung pag-upload ko sa aking YouTube at sa Facebook. Kaya naman mas madali na ako ngayon nakakapanood ng mga gusto kong panoorin na aking mga koleksyon. Dito sa kabilang to, ayan puro battery naman ulit yan ng GoPro. 4 na battery yung puro mga extra ko. Nakakatuwa lang talaga mga kagala na paulit-ulit mo yung titingnan kasi yun, nakakamiss din talaga. Kaya iniipon ko lang yan dyan sa isang bag, itinatabi ko kasi memories din talaga yan. Memories sa kapag gusto mong makita ay paulit-ulit mo lang nabubuksan kaya dyan lang yan. Tapos meron ako dito mga kagalang souvenir, pupunta kami sa Boracay noong 12-13. 2014 ba yun? Ayan nakalagay, may date kasi dyan mga kagala. Usong-uso kasi nun kapag pupunta ng Boracay may kumukuha ng buhangin na souvenir. Kaya naka-souvenir na rin ako. Yung mga shell na yun mga kagala ay galing sa Matabong kay Batangas. Inilagay ko lang yan dyan para magkasama sila. Oops, awat na ang pagbabahagi ko sa inyo ng aking mga souvenir. Na-share ko lang naman mga kagala. Balik na tayo dito sa ginagawa ni Di. Nilalagari na niya itong pababa at natanggal na rin niya yung dingding dito sa likod. Ayan oh, grabe talaga sobra-sobra siyang inunos. Siguro naman may masisave pa kami dito kahit paano. At gagawin na lang namin cabinet dun sa aming bahay kubo. Matibay pa naman ang iba. Kaya ayan, tinanggal namin ni Di itong nasa taas. Kasi sabi ni Di, yung nasa baba ay matibay pa naman siya. Kaya okay na yun. Tapos papalitan na lang namin siguro yung pinakang likod niya kasi yun ang medyo mahuna na yung nasa baba na yun. Inilabas na muna namin itong una naming nakuha kasi titingnan namin pagdating sa labas, doon namin siya babaklasin kung may makukuha pa talaga kaming pwede pa. Ayan ang aking mga chikiting kasi sipag magwalis, akala mo na may husay ng tunay ang ginagawa. At ito na nga yung mga natanggal namin, o tingnan nyo, grabe yung unos at anay. Halos isang dustpan ang aking nakuha. Hindi pa yan lahat-lahat kasi may mga nauna pa kanina. Sayang talaga pero wala ganun talaga. Ayan, hahayaan na lang muna namin ganyan yung kwarto namin. Saka na lang namin aayusin kasi wala rin naman tutuloy. Si mama lang kasi talaga yung naiwan dito sa bahay. At fast forward na tayo, minadali na rin namin matapos ang paglilinis at ipinagwalis na rin namin si mama. Ang aking dalawang katulong ayun, nagsisiga na katulong ni Di. Oh, paano mga kagala, hanggang dito ko na lang tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat sa inyong pagdaan, sa pagtambay at sa oras ng inyong ibinigay. Ingat kayo palagi mga kagala ko. See you on my next vlog. Bye! I-enjoy po natin na makasama ang ating pamilya na may kasamang pag-iingat. Bye mga kagala!